Magandang araw po, Sir Van. Ako po si Gina, 22 years old at nakatira sa Pangasinan. Naligaw ako sa channel mo nung minsang naghahanap ako ng mapaglilibangan sa YouTube habang nagbabantay sa tindahan. May pwesto po kasi kami ng bigasan sa palengke at nung araw na yon ay ako ang pinagbantay ni Mama. Natuwa po ako sa mga content ng Malikmata, kaya naisipan kong ibahagi din sa inyo ang sarili kong karanasan. Nangyari ang kwentong ito when I was 9 or 10 years old. Tungkol po ito sa isang doppelganger. Hindi ko alam kung may iba o may ilan sa mga taga-subaybay mo ang may idea sa ikukwento ko. Kung tama ang pagkakatanda ko, ay holiday noon, kaya wala kaming pasok sa school. Pagkatapos namin kumain ng tanghalian noon, ay naglaro ako kasama ang mga pinsang ko sa labas ng bahay namin. Halos tabi-tabi lang din kasi ang mga bahay namin, kaya kahit tanghaling tapat, ay nagagawa naming maglaro. Ginawan kami noon ng nakakatandang kapatid ng isa kong pinsan ng bahay-bahayan na gawa sa mga patay na dahon ng nyog. Masaya kaming naglalaro ng luto-lutuan at tinda-tindahan nung mapatingin ako sa puno ng mangga na nakahiga malapit sa bahay namin. Nakita ko doon ang isa sa pinsan kong lalaki, si CJ. Nakatayo siya roon at tumitig sa akin ng matagal bago siya biglang tumakbo papasok sa loob ng bahay ng isa naming tita. Hindi ko na sana papansinin si CJ noon. Kasi baka lang kako nang titrip na naman siya. Mahilig kasing mang trip ang pinsan kong yon, kaya medyo sanay na ako. Nagpatuloy kami sa paglalaro ng mga pinsan ko nung biglang dumating ang tito ko, na papa ni CJ. At ang hindi ko inaasahan ay nang makita ko si CJ na kasama ni tito. Galing daw sila sa bayan. Yun ang sabi ni tito nung tanungin siya ni Mama. Natakot ako noon, kaya napalingon ako sa gawin ng bahay ng isa kong tita, kung saan ko nakitang pumasok si CJ bago pa man dumating ang isa pang CJ. Nung hindi ko makita yung CJ na nakita kong pumasok sa loob ng bahay ni na tita, ay tumingin naman ako noon sa CJ na kasama ni tito. Tinanong ko siya kung kasama ba siya ni tito na pumunta sa bayan. Ang sabi ni CJ sa akin noon ay oo daw. May binili lang daw sila para sa project niya sa school. Matanda kasi si CJ sa akin ng 2 taon at nasa unang taon na siya sa high school noon at ako naman ay grade 5 pa lang. Hindi ako naniniwala kay CJ na kasama siyang pumunta sa bayan, kaya si tito naman ang tinanong ko. Mahilig nga kasi siyang mang trip at nung sagutin ako ni tito noon nang kagaya ng sinabi ni CJ ay kinilabutan na ako ng todo. Sinabi ko sa kanya na paano siyang makakasama sa bayan. Nakita ko siya kanina lang dun sa tabi ng punong mangga. Tumingin pa nga ako siya sa akin ng matagal. Tapos nakita ko pa ako siya na pumasok sa loob ng bahay ng isa naming tita. Nagkatinginan pa sina tito at mama nun bago sila magkasamang pumunta dun sa bahay ng isa kong tita, kung saan ko nakitang tumakbo at pumasok si CJ. Ayaw maniwala ni na tito at CJ sa kwento ko, kaya hinalughog nila ang bahay ni tita para hanapin yung batang nakita ko noon. Wala silang nakita kahit naikot na nila ang buong bahay. Hinahanap din nila maging sa 2 cabinet ni tita, pero wala silang nakitang CJ na nakahubad kagaya ng nasa kwento ko. Ipinilit ko pa noon na nakita ko talaga si CJ, pero ang sabi ni Mama ay hayaan ko na raw kung ano man ang nakita ko. Ipagdasal na lang daw namin na sana ay palaging maging ligtas ang pinsan ko, lalo na kapag nasa labas siya ng bahay nila. Alam ko kung ano at sino ang nakita ko noon, dahil malinaw kong nakita ang mukha ni CJ na nakatingin sa akin ng matagal. At hinding-hindi ko makakalimutan ang itsura ng pinsang ko noon. Malapit lang yung punong mangga sa pinaglalaroan namin,
Kaya hindi ako pwedeng magkamali sa nakita ko. Si CJ talaga yon, Sir Van. At hanggang ngayon ay iniisip ko pa rin kung ano kaya ang nangyari kung nakita ni na Tito yung CJ na nakita ko sa tabi ng puno ng mangga. Kung ano man ang ibig sabihin nun, ay pasalamat na lang kaming lahat dahil hanggang ngayon ay maayos pa rin naman si CJ. Ang mahalaga ay wala namang nangyaring masama sa kanya. At opo, simula nung araw na yon ay kung ano-ano na ang nakikita ko. Ang sabi ni Mama ay nabuksan daw ang third eye ko. Isang bagay na kung pwede lang mamili ay hindi ko gugustuhin makakita ng kung ano-ano. Dahil sa totoo lang, Sir Van, ay nakakatakot. Hanggang dito na lang at maraming salamat sa pagpili. Hi po, Sir Van. Isa pong masayang araw para sa iyo. Hindi ko alam kung itong ikukwento ko ay naranasan niyo na rin o ng iba mong tagapakinig. Basta ang sabi ng kakilala ko ay karaniwan daw itong nangyayari kapag may namatay sa pamilya na may gustong iparating. So yun na nga po. January 2021. Nung tinawagan ko si Mama. Sa Iloilo kasi siya nakatira, kasama ang pangalawa niyang asawa at yung ampon niya. May sakit kasi si Lolo noon at walang mag-aalaga. Yung 15 years old na pinsang kong lalaki lang kasi ang kasama nila sa bahay sa probinsya. Hindi kasi ako makauwi dahil bukod sa kasagsagan ng pandemic ay may trabaho pa ako. Hindi rin ako basta makabiyahe kahit pwede ako mag-leave sa work. Kasi walang magbabantay sa kids ko. Work from home pa kasi that time. So I decided na wag na munang kumuha ng magbabantay sa kanila. Since nasa house lang naman ako. Medyo maluwag sa Iloilo that time. Kaya sabi ko kay Mama, kung pwedeng siya na muna ang umuwi. Kahit ang iba kong tita kasi noon ay hindi rin makauwi. Dahil nga sobrang higpit kapag sa Manila pa manggagaling. Pumayag si Mama. Pero later on, biglang nagbago ang isip niya. Ayaw na daw niyang umuwi. Nag-away pa kami that time, Sir Van. At hanggang ngayon ay hindi ko pa rin siya kinakausap. I block her sa Facebook, pati sa mismong phone ko. Masama talaga kasi ang loob ko. Wala na kaming ibang choice noon. Kaya kumuha kami na mag-aalaga sa lolo ko. Dahil sunod-sunod na ang pagkaka-hospital niya. April 19, 2021. My grandfather died and that was my greatest pain. Sobrang sakit kasi lolo's girl ako. Sila kasi ng lola ko ang nagpalaki sa akin. I was only 8 months old when my mother left me to them. And again, hindi pa rin ako makauwi. Lahat actually kami na nasa Manila ay hindi makauwi. Super higpit ng security sa transportation that time. At yun yung pinakamasakit na part. Yung nawala siya, nawala ako sa tabi niya. At nailibing siya na hindi ko man lang nahawakan at nakita hanggang sa huling sandali. Para makita ang libing noon ay nag-video call na lang kami ng isa kong pinsan sa probinsya. At ang higit na masakit ay pangalan ko ang huli niyang binanggit bago siya tuluyang nawala. So you see, I was my lolo's favorite girl kaya malaking dagot sa akin ang pagkawala niya. Sabi ko pa noon, never yata akong magiging ready if ever nakunin na ni Lord yung lolo ko. Biggest fear ko talaga yon. Kaya nung nangyari yon, I was so lost. 2 weeks after ng libing ng lolo ko, bigla ko siyang napanaginipan. Naroong nakaupo siya sa paborito niyang pwesto sa kusina ng bahay namin sa probinsya. Nakatayo habang hawak ang kanyang baston. At naroong inuutusan niya akong magwalis. As in, sunod-sunod na gabi yun. Bothered na ako kasi bakit ko siya nakikita every night? Buhay na buhay siya sa panaginip ko. Ang linaw ng boses niya, pati ang mga tawa. Dahil doon, lalo ko siyang na-miss. 1 week ko na siyang napapanaginipan.
As in walang palya. Gabi-gabi yun. Kaya tumawag na ako sa lola ko. Ikinuwento ko sa kanya lahat ng mga panaginip ko. Tapos tinanong niya ako kung nagtirik daw ba ako ng kandila para kay lolo. Then saka ko lang naalala na simula nung namatay siya ay hindi ako nakapagsindi ng kandila for him kahit once. Natuon ng isip ko sa lungkot at dalamhati. Kaya nakalimutan ko ang maliit na bagay na dapat kong gawin. Pero alam kong malaking bagay para sa lolo ko. So that night, nagtirik ako ng kandila for my lolo. Nagdasal din ako para sa katahimikan niya at humingi ng tawad dahil wala ako nung panahong kailangan niya ako. Pinagmasdan ko ang kandila pero hindi siya tumutulo. I mean, parang hindi siya natutunaw. Malakas naman ang apoy niya. Kinilabutan ako noon pero napangiti rin. Ang sabi kasi ng matatanda sa amin, kapag daw ang kandila ng patay ay mabagal matunaw, ibig sabihin ay tanggap na niya ang pagkamatay niya. After that night na nagsindi ako ng kandila para sa lolo ko, hindi ko na siya napapanaginipan. 1 taon na rin simula nung mawala siya, pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin lubos na natatanggap at sobrang miss ko na siya. Salamat sa pagbabasa, Sir Van, and have a nice day po. Hello, kumusta po kayo? Ako po ay ayos lang. Oo, cute pa rin, char. Ako nga pala si Mary. Si Mary na hindi naman mahinhin, charis. This experience happened when I was about 20 or 21. 25 years old na ako ngayon. Taga-Tarlac nga po pala ako, bago tayo magkalimutan. Nagising ako noon ng 1 a.m. at hindi na ako uli nakabalik sa pagtulog. Kaya nanood na lang ako ng K-drama sa cellphone ko. Masyado akong na-engross doon sa pinapanood ko. Kaya hindi ko na namalayan ang oras. Napansin ko na lang na 3:00 na pala nung nakadalawang episode na ako. Nakaramdam ako ng uhaw noon. Kaya bumangon ako at lumabas ng kwarto. Pumunta ako sa kusina para kumuha ng tubig. Tahimik na tahimik pa ang buong bahay dahil tulog pa sina nanay at tatay, pati ang mga kapatid ko. Nakainom na ako ng tubig at pabalik na sana ako sa kwarto nung napatigil ako sa paglalakad. Narinig ko kasi na may naliligo sa banyo. Katabi lang ng kusina namin ng banyo. Nasa 5 to 7 steps lang siguro ang pagitan. Nagtaka ako. Madaling araw pa lang yun. Kaya sino naman ang maliligo ng ganong oras? Sabado naman, kaya walang pasok sa school ang mga kapatid ko. At kung may pasok naman, ay karaniwang 5 a.m. na sila bumabangon dahil malapit lang naman ang school sa bahay namin. No need na magmadali. Si tatay naman ay tsak na 5 na babangon dahil yun naman ang karaniwan nilang gising ni nanay. Pinakiramdaman ko lang. Hindi na muna ako bumalik sa kwarto. Umupo ako sa upuan sa may mesa namin at hinintay na lumabas ang naliligo. Baka kakao si nanay at napaaga lang ang gising. Baka may pupuntahan, ganon. So, ang tagal kong naghintay nun. Inabot ata ako ng halos kalahating oras kaya nainip na ako. Tumayo ako at bumalik na sa kwarto ko. Katabi lang halos ng room ko yung banyo namin. Actually, pader lang ang pagitan kaya dinig ko pa rin ang dire-diretsong pagtulo ng tubig sa gripo. Tapos, naririnig ko rin ang pagbuhos ng tubig ng naliligo. After a while, bigla na lang din nawala yung tunog. Nawala ang lagaslas ng tubig na parang walang nangyari. Pero hindi ko narinig na bumukas ang pinto sa banyo. Then morning came. Tinext ko ang kuya kong si Jong kung umuwi ba siya ng madaling araw. Pulis kasi siya at normally kapag umuwi siya ay hindi na siya nangangatok, lalo kapag gabi na. May sarili naman kasi siyang susi. Hindi ko kasi siya nakita paglabas ko ng kwarto.
Kaya baka kako nasa labas o nasa basketball court siya. Ang sabi niya ay hindi daw. Kasi hindi daw siya pwedeng umalis ng station that time. Sunod kong tinanong ay sina nanay at tatay. Pero kagaya ng sagot ni Kuya Jong, hindi rin daw. Ganon din ang dalawa kong kapatid. Hindi na lang ulit ako kumibo. After a few days, na naman. Same time, nagising uli ako. Dahil naalimpungatan ako nung makarinig uli ako nang may naguhugas sa lababo. Tapos, may nagbukas ng gate sa likod at may nagtapon ng tubig sa labas. Hindi ko na lang din pinansin yon hanggang sa mag-umaga. Kinabukasan, tinanong ko lahat ng kasama ko sa bahay kung narinig ba nila yon at lahat sila ang sagot ay hindi. At doon ko na na-realize na ako lang pala ang nakakaramdam at nakakarinig ng lahat ng kababalaghang nangyayari sa bahay namin. Kung bakit ako lang, yun ang hindi ko alam. Ayun lang po, Sir Van. Hindi naman po nakakatakot pero sana ay mapili niyo po. Marami pong salamat.